Ay, gold. Hindi siguro bagay sa ating payak na personality ang gold kaya't palitan natin. Eto, much better. Mga kakwento, welcome sa pakalawang kwento ng KNBK, kwento ng buhay ko. This time, kwento ng kakwento nating si Marwan. Napaka-unique ng kanyang pangalan. But ayon sa kanya, ang kanyang pangalang Marwan ay mula sa isang brand ng perfume. Ayon sa kanya, yun daw ang sabi ng kanyang nanay. Pakinggan ang kanyang kwento dito sa KNBK, kwento ng buhay ko. Dear Kakwento, sikat ka sa pinagtatrabahuan ko. Hindi man ako ang nangungunang tagapakinig mo pero nakikinig din ako. Siguro isa o dalawang kwento rin ang napapakinggan ko sa loob ng isang linggo. Ngayon ay nakabakasyon ako at wala akong masyadong magawa dito. Baguhan lang din kasi ako sa lugar na ito kaya wala pa akong mga kaibigan. Ang mga kaibigan ko ay nasa kabilang bayan pero hindi ako basta-basta makakapunta doon kung hindi ako pahihintulutan ni Commander. Itong bukid naman, ginagawa ko ng pasyalan o palipasan ng oras dahil wala na rin palang masyadong gagawin dito. Akala ko pa naman ay mararanasan ko ang maging magsasaka at least sa loob ng 2 buwan. Kaya lang malalaki naman na pala mga palay. Isa pa'y napakasipag naman ni Simon na katiwala namin dito sa bukid. Ang kubo na ito kung saan ako naglalagi ngayon ay itinayo nila si Mang na pangatlong partner ko. Siya ang commander na tinutukoy ko. Asawa ko kako sana pero hindi naman kami kasal kasi nakasal na ako sa iba noon. At yung babaeng pinakasalan ko kakwento, ang tungkol sa kanya, ang madalas bumabagabag sa kalooban ko ngayon. Isang dahilan kung bakit ako napasulat. Baka kako makakuha ako ng pagpapayo mula sa mga tagapakinig mo. Wala si Commander ngayon, pati ang mga bata. Matigas kasi talaga ang ulo niya. Hindi niya ako pinapakinggan. Sinabi kong gusto kong nandito sila pagdating ko pero sumama pa rin sila sa pinsan niya sa pagtutur sa Malaysia at sa Singapore. Palibhasa kasi libre. Sagot ng pinsan niyang nakapag-asawa ng mayamang afam. 44 years old na ako ngayong kakwento pero dito sa kubo, simula nung dumating ako ay 2 beses na akong nagsarili dahil wala nga ang partner ko. Matatawa kayo siguro pero oo, medyo masaklap ang bakasyon kong ito ngayon. Madali lang sanang makakuha ng babae sa bayan kaso kahit napakarami na akong pinagdaan ng masasalimuot na pangyayari sa buhay ko ay natatakot pa rin akong makarma. Kaya't naisip ko, mas mainam na lang ang magmariang palad kaysa naman masawing palad. Simple lang ang pangarap ko noon kakwento, magkaroon ng malaking pamilya. Sa litrato ko na lang nakita ang aking ina. Ako ay anak niya sa kanyang pagkadalaga ngunit pumanaw siya noong 10 years old ako taong 1990. Isa siya sa mahigit 1,000 biktima ng lindol sa Baguio City. Hindi siya natabunan ng guho kundi nasagasaan ng kotseng nawala ng direksyon noong yumayanig na raw ang lupa. Kinupkop ako ng matalik na kaibigan ng aking ina, si Tita Mia na noon ay may 2 ng anak. Sina Tita Mia din ang may-ari ng kwartong inuupahan ng aking ina noon kung saan kami nakatira. Isang palapag na apartment lang yon na may 3 pinto at ang apartment na yon ay tila iniligtas ng Diyos dahil naroon ako nung lumindol.
Nilalagnat ako noon kahit hindi ako pumasok sa eskwela. Samantalang ang bahay ni Tita Mia at Tito Roque ay nagiba. Tuloy ay ang kwarto namin ng aking ina ang naging tirahan nila at dahil naroon ako'y hindi na nila ako pinaalis at wala na nga akong ina. Kaya naman naging parte na rin ako ng kanilang pamilya. 10 taong gulang lang ako noon kakwento pero malinaw pa ang lahat sa alaala ko. Masaklap ang pangyayaring yun at noon ko maagang inasam na sana may kapatid ako. Sana kilala ko ang tatay ko. Sana malapit ako sa lolo at lola ko. Sana ay may mga auntie at uncles ako, mga pinsan. Nasabi ko ito dahil hindi naging magandang pagturing sa akin ng pamilya ni Tita Mia at Tito Roque, lalo na ang mga anak nila. Noong sumunod na taon kasi 1991 ay nagsilang pa si Tita Mia. Si Angelo ang bunsong anak niya na naging isa sa mga obligasyon kong alagaan noon. Pero hindi lang pag-aalaga ng bata ang trabaho ko noon kundi katulong din ako sa construction noong inaayos ang natibag nilang bahay. Liban doon ay ako din ang 24/7 nilang utusan. Kahit anong trabaho ibibigay sa akin at wala akong karapatang tumutol dahil kung hindi, palalayasin ako. Kung maayos lang ang Baguio ng mga panahong yon, baka naisipan ko sanang maglayas. Try my luck somewhere else pero natatakot ako kaya nagtiis na lang ako sa poder ni Tita Mia at Tito Roque. Hindi naman masama si Tita Mia at Tito Roque. Hindi lang nila ako mahal o hindi lang ako kasing halaga ng mga tunay nilang anak kaya't naging parang alipin ako sa pamamahay nila. May nagmamahal sa akin noon, si Lola Binay na malapit noon sa aking ina kaya lang mahirap lang si Lola Binay at marami din siyang apong inaalagaan kaya't ayon sa kanya, gustuhin man niya akong kupkupin ay hindi rin niya magawa. Kaya pinayuhan na lang niya akong magtiis na lang kina Tita Mia na siya kung ang ginawa. Noong high school na ako kakwento ay gumanda ang buhay ni Tita Mia dahil sa pagsisikap ni Tito Roque. Nakabili sila ng 2 forward truck na siya nilang ginagamit sa pag-angkat ng gulay Baguio at dinadala sa Maynila at sa Dagupan City, Pangasinan. Tuwing bakasyon noon ay isinasama ko sa biyahe, bagay na gustong gusto ko naman. Nung matapos ako ng high school, dinala ako ni Tito Roque sa Dagupan City upang tumao sa pwesto niya doon, imbakan ng gulay. May kasama ako doon kapag araw, si Kuya Roldan pero kapag gabi, mag-isa ko lang sa imbakan. Naging malungkot ako noon. Hindi dahil sa nag-iisa ako kundi dahil hindi ako pinag-aral sa kolehiyo kahit na nakiusap pa ako sa kanilang mag-asawa. Ang sabi ni Tita Mia, sa susunod na taon na lang. Nangyari naman yun kakwento, pero alam mo bang inabot ako ng 6 na taon sa kolehiyo dahil nung matapos ako ng first year, pinaghintunan naman ako. Nung matapos ko ang second year, hinto ulit. Gustong-gusto ko na silang layasan noon at magtatrabaho na lang ako kako sa iba pero pinigilan ako ni Maria na siyang girlfriend ko noon. Siya ang kauna-unahong kong partner kakwento. Sabi niya, magtiis ka lang. Bata ka pa naman. Pasasaan ba't matatapos mo rin yan? Kaysa naman magmukha kang walang utang na loob sa mga kumupkup sa'yo. Si Maria kakwento ay matanda ng 5 taon sa akin. Ewan ko ba, hindi talaga ako nagkakagusto sa mga kaedad ko, lalo na sa mas bata sa akin. Isa pa, hindi ako kagwapuhan kaya't ang pagdating ni Maria sa buhay ko nung second year college ako sa edad na 19 ay isang buenas na para sa akin. Hindi naman pangit si Maria, masipag at mabait pa. Tindera lang din siya noon sa palengke. Marami siyang nakababatang kapatid kaya't mahirap talaga sila. Ang kanyang tatay ay lasenggo pa at ang nanay naman niya't panganay na kuya ay napakatatapang kaya't
nauobliga talaga si Maria na tumulong sa kanyang pamilya. Si Maria din kakwento ang una kong pinangarap na makasama habang buhay. Siya ang naging inspirasyon kong magsikap at magtiis pa. Sabi ko nun sa kanya, "Bae, magtiis ka lang muna ha. Kapag naging seaman ako, giginhawa ang buhay mo. Pati ang anak nating 10. 10? Ang dami naman laki." Gulat niyang sagot. Yung tawagan namin kakwento na bae at laki ay lola at lolo yun sa Pangasinan o Pangkalatot. Noong hindi ko pa kasi alam ang pangalan niya, bae ang pang-asar kong tawag sa kanya kasi nakasalamin siya. Malabo kasi ang mata. Tapos nakabusod lagi ang buhok niya, yung pusod ay pabilog. May ginagamit siya para bumilog. Plastic yon na may tusok para hindi matanggal. Tapos kung magdamit siya, conservative talaga. Mahabang palda pero may jogging pants pa sa loob kaya't hindi talaga makikita ang kanyang binte. Pero nakita ko yon noong unang pagkakataong may mangyari sa amin. Napakakinis pala ng hita at binte ni Maria. Nagkagulo sila sa bahay nila noon kaya't sa inis niya ay nagpunta siya sa palengke sa imbakan kung saan ako natutulog. Noon may nangyari sa amin. First time ko yun kakwento. Sariwa pa sa alaala ko ang nangyari. Nasa ibabaw na mga kamada ng gulay ang mga damit niya kasi tabi ng katri kong pang-isahan lang ang kamada ng gulay na hanggang bewang ang taas. Hindi ko makakalimutan yung pakiramdam kakwento noong unang pumasok ang manoy ko sa isang bukana. Mahirap pero masarap. Hindi ko na lang ikukwento yung ibang nangyari. Baka kasi marinig niya ito kasi alam kong mahilig siyang makinig ng mga kwento, lalo na mga drama sa radyo noon. Si Maria ang unang pag-ibig ko. Si Maria rin ang unang babaeng nagpaiyak sa akin. Noong mamatay ang tatay niya dahil sa sakit na nakuha sa labis na pag-inom ng alak, lumipat sila ng Tarlac. Taga roon kasi ang nanay ni Maria. Hindi niya ako pinakinggan noong pakiusapan ko siyang magpaiwan na lang. Kaya lang ay hindi raw niya pwedeng pabayaan ang kanyang nanay dahil marami pa siyang mga kapatid na maliliit pa. Makaraan ng 5 buwan kakwento, nakatanggap ako ng una at huling sulat kay Maria. Kalimutan ko na raw siya dahil mag-aasawa na siya. Ramdam ko rin ang sakit sa damdamin ni Maria sa sulat niya sa akin. Sa tingin ko, lumuluha siya nung sinusulat niya yon. Ang dahilan niya, mas naghihirap daw sila sa Tarlac at ang mapapangasawa niya ay may kaya at handang tulungan sila. Pangalawa, masyado daw akong bata para sa kanya. Makakatagpo pa ako ng babaeng mas naaangkop sa akin. Mag-aral daw akong mabuti, magtiis pa upang maging maganda ang buhay ko at ng magiging pamilya ko. At para daw hindi ko danasin ang kagaya ng hirap na pinagdadaanan niya, na kailangan niyang isakripisyo ang damdamin niya kapalit ng pera. Sabi pa niya, kung ako lang sana, hindi ko gagawin to. Kaya lang ay umaasa sa akin ang pamilya ko. Ang hirap ng buhay namin dito, laki, kaya patawarin mo ako. Makakalimutin mo rin ako. Hindi ko sinasabing maghanap ka na kaagad ng kapalit ko. Mas gusto kong ibaling mo na lang ang lahat ng panahon mo sa pag-aaral mo. Magtapos ka, tuparin mo ang pangarap mong maging seaman at tiyak pagdating ng araw, makakatagpo ka ng babaeng 1,000 beses na mas higit kesa sa akin.
Nauunawaan ko si Maria Kakwento kasi naranasan ko rin ang matinding hirap noon. Yung bahay nila Maria sa Dagupan ay binenta nila, makabayad lang ng utang nila noong pinapagamot pa lang nilang tatay nila. Nagkautang pa daw sila ulit noong mamatay na ang tatay nila. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Lola Binay noong 11 years old pa lang ako. Noong nahihirapan ako sa poder ni na Tita Mia dahil sa dami ng trabaho ko at gusto ko talaga maglayas. Ang sabi ni Lola Binay sa akin, "Huwag kang lumayas, Apong, baka lalo ka lang mamalasin. Huwag mong takbuhan si na Mia dahil masakit mang isipin pero may utang ka sa kanila." Utang? Lola Binay, anong utang ko sa kanila? Nung mamatay ang mama mo, Apong, gumastos ng malaki si Mia sa kabaong ng mama mo at sa punerarya, pati yung mga gastos na lamay. Sinong magbabalik sa mga ginastos niya kundi ikaw? Ikaw lang naman ang nag-iisang pamilya ng mama mo. Magkano ba yun, Lola Binay? Wala naman akong pera. 5 piso nga lang ang baon ko na binibigay sa akin eh. Hindi ka naman nila sinisingil, di ba? At hindi pera ang ibabayad mo kay Mia kundi yun nga. Yung pagtatrabaho mo sa kanila, kaya Apong, pagtiisan mo lang muna sila. Noon Kakwento ay natanong ko pa si Lola Binay kung kilala niya ang lolo at lola ko. Abay hindi. Hindi ko pa nga nararanasan na makababa sa bundok na ito eh. Ang alam ko'y taga Visayas ang pamilya ng mama mo. Paano makikilala ko sila? Wala pala talaga akong kamag-anak, Lola Binay. Kaya nga hindi ka dapat lumayas kay Mia. Hindi ka naman pababayaan noon at isa pa, kung lalayas ka, malalayo ka na rin sa akin. Apong, kahit hindi mo ako kadugo, pwede mo akong ituring na lola mo at nandito lang ako palagi para sa'yo. Dumaan ang maraming araw, buwan at taon. Nalimot ko din si Bae, si Maria. Sa pag-aaral ko ng BSMT o Marine Transportation, parang submarine, lulubog lilitaw. Hihinto ng 1 taon, pagkaraan ng 1 taon, mag-aaral ulit. Hindi ko alam kung bakit ginaganon ako ni na Tito Roque noon samantalang alam kong mas yumayaman pa sila. Si Tito Roque, dati napakasimple. Pero nung 3rd year na ako sa college sa edad na 23, nagbago siya ng forma. Yumabang ang datingan at nag-aalahas na. Makakapal na kwintas at bracelet at 2 singsing sa magkabilang daliri niya sa kamay. Umupa rin siya bigla ng apartment sa Dagupan City. Isang araw noon, bigla niya akong isinama sa apartment na yon at pinaglinis ng buong araw matapos bilinin na kahit anong mangyari, huwag na huwag kong sasabihin kay Tita Mia na mayroon na siyang apartment sa Dagupan City. Kahit sino sa inyo siguro makakapag-isip na kung bakit siya umupa ng tirahan na ayaw ipaalam sa asawa niya. Oo, may kinalokohan siyang babae noon. Kumpirmado ko mismo dahil si Joan na kaibigan kong bakla noon, kaibigan ang turing ko sa kanya pero hindi lang daw kaibigan ang turing niya sa akin ay kapitbahay niya si Bernadette na babae ni Tito Roque. Ang style kasi ni Tito Roque noon, tuwing magkikita sila ng babae niya, gabi pa lang sasabihin niya na ako na maglinis sa apartment niya. Binigyan niya ako ng spare key o susi upang kahit wala siya ay makapaglinis ako sa apartment niya. Isang gabi noon, pasado 6:00 na, kasama ko si Joan sa isang inuman nung tawagan ako ni Tito Roque. Bilisan ko daw, maglinis daw ako sa apartment niya dahil may darating siyang bisita. Sinamahan ako ni Joan sa apartment, tinulungan din niya ako maglinis. Hindi pa kami tapos, may dumating na babaeng napakaganda at sosyal na sosyal ang itsura. Bernadette, ba't ka nandito? Bulalas na tanong ni Joan. Yun ang babae ni Tito Roque na sumira sa kanyang pamilya.
Mabuti na lang kakwento at pa-on board na ako noon sa barko. Matapos ng 3 taong pag-aaral, buhay barko na pero bahagi pa rin yun ng aming kurso. 12 months yun at talagang nag-focus lang ako noon. May cellphone akong dipindot noon pero nakatago lang kaya wala akong balita sa mga tao sa kalupaan. Pagbaba namin ng barko pagkatapos ng OJT, ready na ako sa final stage ng aking kurso. Examinations, oral at written, meron pang simulation. Pero yun pala, wala na akong uuwi ang tirahan dahil iba na ang umuupa sa imbakan ng gulay na dati kong tirahan. Mabuti na lang at nandyan si Joanne. Kinupkup niya ako sa kanilang bahay. Kinapalan ko na lang ang mukha ko noon dahil noong idating niya ako sa kanilang tahanan, ipinakilala niya ako sa kanyang pamilya na asawa niya. Ang sabi ng nanay niya noon, "Naku, Jan, pang-ilan na ba yan?" Hiyang-hiya ako noon kakwento pero mabuti na lamang at mabait si Nanay Eva at Tatay Kulas na mga magulang ni Joanne na Jan pala ang pangalan. Ginawa ko na lang ang makakaya ko para hindi naman ako maging pabigat sa kanila. Tinustusan na rin ni Joanne noon ang mga gastusin ko pa habang pabalik-balik ako ng school. Hanggang sa tuluyan na akong makapagtapos at nakapag-take na rin ng board exam. Awa ng Diyos kakwento, pumasa ako. Pero yung level ng saya ko ay hindi kagaya ng level ng saya ng mga kaklase ko kasi sila, may pag-aalayan sila ng kanilang tagumpay. May mga pamilya sila, may mga girlfriend sila. Ako, kanino ko iaalay ang tagumpay ko? Kay Jan? Kay Joanne ko na lang nalaman ang kwento. Isang batalyon daw ng igorot ang pinababa ni Tita Mia noon para huntingin kami. Ako, si Tito Roque at Bernadette sa Dagupan City. O kakwento, pati pala sa akin ay galit si Tita Mia dahil kakotsaba daw ako ni Tito Roque sa panluloko sa kanya. Sabi ni Joanne, kung naabutan lang daw ako ng mga igorot noon, baka lumpo na ako ngayon. Noong sumunod na taon 2005, sa wakas nakasampa na ako ng barko bilang ganap ng seaman. Natawa na naman ako sa part na kailangang mag-declare ng alati, yung pagbibigyan mo ng iyong allotment. Napailing-iling ako at natawa na lang kasi sino ba ang idideklara kong tatanggap ng allotment ko? Si Jan. Buti na lang pwede naman palang self-allotment kaya sarili ko na ang alati ko. Pero sa mga sweldo ko, alam kong mas higit pa sa sobra ang naibigay ko kina Joanne bilang kapalit ng mga gastos at pag-ampon nila sa akin noon. That year 2005 kakwento, Friendster ang sikat na social networking site. May kaklose kaming opisyal na binata, matandang binata na may laptop at access sa internet ng barko. Sa kanya kami nakikigamit ng laptop para makapag-Friendster kasi hindi pa uso ang smartphones noon. Sa Taiwan ako nakabili ng Sony Ericsson na cellphone noon pero majority ng gamit ko doon ay pang music lang. Sa Friendster marami akong nakilalang babae. Online playboy ako noon kakwento kasi ang girlfriend ko 7. 6 na Pinay at isang Vietnamese na marunong namang mag-English. Noong bumaba ako ng barko for the first time, isang babae ang pinili kong ma-meet. Siya yung babaeng nakakuha talaga ng tiwala at puso ko. Siya si Arlene na taga dito sa Nueva Ecija. Girlfriend ko na siya noon kahit sa Friendster pa lang. Mabait kasi siya, maalalahanin, malambing at higit sa lahat, maganda. Nagkita kami ni Arlene sa Cabanatuan City pero taga Talavera siya. Si Arlene din ang nakasama kong naglibot noon sa Baguio at sa Tarlac. Sa Baguio unang may nangyari sa amin ni Arlene pero bago pa siya pumayag ay pinag-promise niya ako na pakakasalan ko siya. Nangako naman ako kasi that time ay 26 na ako at gusto ko nang magkapamilya at magkaroon ng 10 anak.
Noon sa Baguio ay dinalaw din namin si Lola Binay. Umiyak siya nung makita niya ako at ayaw pa niyang tanggapin noon ang perang inaabot ko sa kanya pero ipinilit ko lang. Sa bahay naman ni na Tita Mia, asawa ni Kuya Waldo na panganay na anak ni Tita Mia ang nadatnan ko. Nasa Hong Kong daw si Tita Mia, nagtatrabaho bilang domestic helper at mayroon na rin siyang ibang asawa. Talagang hindi na sila nagkabalikan at muling nagkita ni Tito Roque. Dinalaw din namin noon ang puntod ni Mama kasama ang ilang construction worker na kinuha ni Lola Binay para mag-ayos at magpamarmol sa nicho ng aking ina. Hindi ko naiwasang mapaluhan noon sa harap ni Arlene. Niyakap niya ako noon kasi alam niyang labis akong nasasabik sa aking ina. Sa Tarlac naman ay hinanap namin si Maria pero hindi namin natagpuan. Gusto ko rin sanang dalawin si Jan noon at ang kanyang pamilya pero kasama ko kasi si Arlene. Ang bahagi kasi ni Jan sa buhay ko ay hindi ko na ikwento kay Arlene at natakot ako na kapag nalaman niya, mata-turn off siya sa akin. Wala kasing lalaki kakwento ang aamin sa kanyang girlfriend na siya ay napatol sa isang bading. Ang gustong-gusto ko pa kay Arlene noon kakwento ay labis siyang naaantig sa naging kwento ng buhay ko. Yung wala akong pamilya at halos pinag-aral ko lang ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ang sabi pa niya, hayaan mo, kapag nakasal tayo, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Kasinungalingan. Pinakasalan ko siya. Ibinigay ko lahat ng gusto niya pero sa loob ng mahigit 5 taon naming pagsasama kakwento ni isang anak, hindi niya ako nabigyan bago siya nagloko sa ibang lalaki. Isa siyang babaeng manggagamit na labis na ikinahiya ng kanyang ina na si Nanay Melba. Kwento sa akin ni Sabas na tomboy na kapatid ni Arlene, talagang binugbog, pinagsasampal ni Nanay Melba si Arlene noong siya mismo ang makatuklas na may kinatatagpong lalaki si Arlene sa Cabanatuan City. Si Nanay Melba din ang nagpaabot sa akin ng balitang yon. Nasa barko pa ako noon at sa sama ng loob ko, gusto kong lunurin noon ang sarili ko sa Atlantic Ocean. Hindi kasi ako gwapo kakwento at katamtaman lang din ang laki ng kargada ko. Yun marahil ang dahilan ni Arlene kung bakit nakipagbalikan siya sa kanyang ex noong college siya. Kasal kami pero sa kapal na mukha niya. Noong bumaba ulit ako ng barko, nagpakita pa at may karapatan pa rin daw siya sa allotment niya na pinakancel ko na dati pa sa kumpanya. Simula nung sabihin mismo sa akin ni Nanay Melba na iniiputan ako sa ulo ni Arlene. Muli siyang pinagsasampal ni Nanay Melba noon sa harapan ko tsaka pinalayas. Galit na galit si Nanay Melba sa kanya. Mapapaluha ka talaga dahil sa emosyong makikita mo sa mukha niya. Matinding disappointment, galit, lungkot. Alam mo kakwento, walang anak na tunay na lalaki si Nanay Melba. 4 na babae ang iniwan sa kanya ng kanyang dating asawa na sumama din sa ibang babae. Si Sabas na bunso ay tomboy. Sabrina talaga ang pangalan niya. Napakapoging tomboy ni Sabas at napakabait din niya sa akin kagaya ng nanay nila. Si Nanay Melba, dahil yata sa kawalan niya ng anak na totoong lalaki ay parang tunay na anak niya ako kung ituring at gustong gusto ko yun siyempre kakwento kasi sabik ako sa ina. Mapagmahal, maalaga si Nanay Melba sa akin. Kaya nga
Nagawa pa niyang isumpa ang kanyang sariling anak nung magtaksil ito sa akin. Sila ni Sabas ang sobrang gigil na gigil kay Arlene noon. Sa inis pa rin Sabas noon, isang gabing umiinom kami ng beer sa harap ng bahay nila. Ang sabi niya, "Kuya Mar, gusto mo ihanap na lang kita ng bagong asawa? Marami kong kakilala." Napangiti lang ako noon kay Sabas pero may bumalik sa alaala ko noong kasal namin ni Arlene. Isang babae yon na bukod tangi sa lahat, sa kagandahan at kasimplihan. Hindi siya yung magandang maganda pero maputi siya, makinis pero napakasimpleng manamit, masipag at alam niya yung mga ginagawa niya. Alam mo yung hindi siya nalilito sa mga ginagawa niya. Mabilis siyang kumilos pero hindi magaslaw. Siya si Marcia. Anak din siya ni Nanay Melba. Una at nag-iisa niyang anak sa dati niyang asawa. Sa bahay na ni Nanay Melba ako nakatira nung bago pa lang kami ikasal ni Arlene. 2 araw bago ang kasal namin ay nagdatingan ng mga kamag-anak nila mula sa ibang bayan. Karamihan ay mga taga-Pantabangan na siyang lugar ng pamilya ni Nanay Melba. Mga pinsan at pamangkin ni Nanay Melba ang dumating upang sila'y tumulong sa mga paghahanda. Kasi pinili ni Nanay Melba ang traditional na reception kesa sa reception sa hotel or event center na siyang sinasuggest ko sa kanila upang hindi na sila mapagod sa paghahanda. Kaya lang gusto raw nila yung nakasanayan na. Nagkatay sila ng 5 baboy at 100 manok at si Marcia ay isa sa mga naging sobrang abala sa pagluluto. Mapapansin mo talaga siya kakwento dahil sa kaputian niya at kasimplihan pero hindi mo iisipin na dalaga pa siya dahil kung manamit talaga ay parang nanay na. Lagi siyang may nakasampay na good morning towel sa balikat niya, kung minsan ay nakasapin sa likod niya. Mahaba ang buhok niya pero laging nakapusod sa likod, kagaya din ang paraan ni Maria noon ng pagpupusod ng buhok niya, parang may maliit na niyog na nakadikit sa ulo nila. Kay Arlene ko noon nalaman na kapatid pala niya sa ina si Marcia pero hindi sila close dahil iba daw ang ugali ni Marcia. Kaya nga daw ito tumandang dalaga. Minsan lang daw itong nagka-boyfriend. Nung maloko, hindi na umulit pa. Bakit? Ano bang ugali niya? Tanong ko pa noon kay Arlene. Nako, Amazona yan. Pati si Mama hindi uubran siya. Alam mo bang ang babaeng yan? Siya ang una at huling nagpatikip sa akin ng sampal at sabunot. Naunahan pa niya si Mama. War freak siya? Ay oo. Hindi yan marunong magtimpi. Kung mali ka, dudusain ka kaagad niya. Kaya nga pinalayas siya ni Mama dito dahil kung hindi siya aalis noon, kaming magkakapatid ang lalayas dito. Noong time na yun kakwento ay napansin ko na rin ang ibang hindi magandang ugali ni Arlene. Mahilig siyang manghusga at gumawa ng kwento para mapasama ang iba at siya ang magmukhang bida. Hindi ko lang pinansin yun kasi babae siya at karamihan naman talaga ng mga babaeng nakilala ko, mahilig talaga silang magpabida sa mga kwento nila. Minsan naman sila yung biktima. Pero sa bawat sulyap ko noon kay Marcia kakwento ay may paniniwala ako na hindi siya kagaya ng kwento ni Arlene. At yung katotohanan na minsan lang siya nagmahal at natakot na, alam kong may malalim siyang dahilan. Si Marcia ang naalala ko kaagad daw sabihin sa akin ni Sabas na ihahanap daw niya ako ng bagong asawa. Ang sabi ko sa kanya matapos akong magpalingalinga dahil baka may makarinig na iba, Sab, pumunta na lang tayo ng Pantabangan. Dalawin natin ang ating Marcia mo. Nagulat siya. Nakita kong namilog ang mga mata niya pero pagkatapos ay, di sige, libot tayong Pantabangan bayaw. Miss ko na rin si Lola Sela eh. Si Lola Sela ay nanay ni Nanay Melba. Nagpunta nga kami ni Sabas. Inangkas niya ako sa motor niyang Mio.
Maliit yon para sa aming dalawa pero nakarating naman kami 11:00 ng umaga pero nakasalubong namin si Lola Sela malapit sa bahay ng ikakasal at noon ay may handaan. Si Marcia naman ay natagpuan namin sa nakahiwalay na kusina. Parang kubo yon sa likod ng bahay ni Lola Sela at ang kalan doon ay dikahoy. Kasalukuyang nagluluto noon si Marcia sa kalang dikahoy. Nakaduster lang siya at nagulat siya nung bigla kaming pumasok. "Naligaw kayo? Anong meron?" Ganito ang bati niyang walang kangiti-ngiti. Napatingin si Sabas sa akin sabay tawa ng mahina lang. "Nalibot lang ate," sagot ni Sabas. "Hindi ka man lang nag-text muna para nadamay ko kayo sa sinaing ko. Para lang sa amin ni nanay itong niluto ko. Si Lola ay makikitsibog na yun sa kasal." "Ano ba talagang sadya nyo, Sabrina? Doon na nga lang kayo sa loob, mausok dito." "Ikaw nga ang sadya namin, Ate Simang," sagot ni Sabas sabay tingin sa akin. Noon ay parang nakadama ako ng kaba. "Ako? Bakit anong kailangan nyo sa akin?" Nagtaasan ng boses si Marcia. "Relax ka lang, Ate Simang." Inakbayan ko si Sabas sabay sabing, "Ako nang bahala. Sige na, doon ka muna." Matamang nakatingin sa akin si Marcia. Nagsagawa ng 2 hakbang palapit sa akin habang nakahalokip-kip. Pwede bang umupo?" Tanong ko. "Umupo ka," sagot niya. May mahabang bangko doon katabi ng lumang kahoy na mesa. "Ano? Magsalita ka ba yaw?" Sabi niya sa tonong parang mag-iimbestiga. Marcia. "Ano?" Wala. Nalibot lang talaga kami." Bawi ko dahil parang umurong ang lakas ng loob ko. Sabay tayo. "Doon muna ako kay Sabas. Paalam ko." Pinagtawanan ako ni Sabas nung nasa terrace na kami. Ang sabi pa niya, "Ihanap na lang kita ng iba bayaw dahil yang si Ate Simang, aandirin ka lang yan. Iba na lang ang ligawan mo. Kaya nga hindi nakapag-asawa yan dahil wala talagang naglakas loob na manligaw dyan eh." So yan pala ang pakay nyo. Gulat kaming dalawa ni Sabas nung biglang lumitaw sa pinto ng salas si Marcia. "Ako? Balak mo ligawan, ha? Marwan? Matapos mong maging asawa yung kapatid ko, ako naman ang isusunod mo? Ganon ba, Marwan?" Wala namang masama siguro, di ba? Nag-asawa naman ng iba si Arlene. Sagot ko habang pakamot sa aking ulo. "Alam ba ni Mama to, Sabrina? Nagpaalam ba kayo sa kanya na pupunta kayo dito at iyan ang sadya nyo sa akin?" "Hindi ate. Sabi ko lilibot lang kami kay Lola." "So hindi alam ni Mama na ikaw, Marwan, ay may ganyang balak sa akin?" Hindi niya alam." "Okay, sige. Magpapaligaw ako sa iyo ng 1 linggo. Araw-arawin mong magpunta dito at bawat punta mo, magdadala ka ng similya." "Similya? Lagi ko namang dala tong similya ko ah." "Bobo! Hindi ang similyang yan ang tinutukoy ko. Similya ng puno, itatanim." Sige, maghahanap ako." "Pero Marwan, nabanggit mo na rin lang yung similya mo. Matino ba yan? Bakit mahigit 5 taon kayo nagsama ni Arlene hindi mo siya naanakan? Baka baog ka naman. Ako kung sakali gusto ko ng 3 anak." "Ako gusto ko 10. "10? Damong Chris mag-asawa ka ng baboy." Dahil kay Marcia kakwento ay napabili tuloy ako ng Aerox sa kabaratuan kinabukasan noon. 10:00 namin na ilabas ang motor at pagkatapos ay naghanap na kami ng tindahan ng mga similya ng punong kahoy sa kabaratuan din.
Bumili ka agad ako ng 7. Saka tatanim ni ate itong mga to kasikip na ng lote ni Lola. Tanong ni Sabas nun sa sarili niya. Napansin ko nga walang puno sa loob ng bakuran ni Lola Sela. Dikit-dikit ang mga bahay ng iba pa niyang anak doon. Iyon pala, may nabiling kulang kalahating ektarya ng bukid si Marcia. Dahil ang loteng minana ni Marcia kay Lola Sela ay ibinenta niya, yung napagbentahan ay binili naman niya ng kapirasing bukid at doon niya itatanim ang mga similya ng puno. Pero nung araw na yun na dumating kaming may dalang 7 pirasong similya ng puno ay sinabun pa kami ni Marcia. Bakit 7 yan, Marwan? Ibig bang sabihin niyan bukas 7 similya ulit ang dadalhin mo? Hala ate, di ba isang linggo ka lang magpapaligaw kay Bayaw? O 7 yan, binili na namin ang minsanan. Sabad ni Sabas. Ganon. Gusto niya pala ng shortcut. Kay linaw ng bilin ko, 1 similya kada araw, di ba? Anak ng teteng, simpleng instruction, hindi niyo masunod. Noon palang kakwento ay nakikita ko na ang bagsik ni Marcia pero hindi kasi nawala sa isip ko ang sinabi noon ni Arlene na mala Amazona ang ate niya. Kumbaga mataas ang expectation ko sa pagiging mabagsik talaga ni Marcia. Sa 7 araw na ibinigay niya sa akin, araw-araw ko siya kinoobserbahan. May araw na hindi siya matapang. May araw na tahimik lang siya at ako ang inuutusan niyang magkwento ng magkwento at nakikinig lang siya. Pang 7 araw kakwento ay sinabi niyang agahan ko ang punta. Magdala daw ako ng damit pambukid. Dapat 5:00 pa lang ng umaga ay nasa bahay na ako ni Lola Sela. 10 minuto bago mag 5:00 ng umaga noon ay naroon na ako. Bit-bit ang huling similya ng puno, puno yun ng Chico. Nasaan ang damit mong pambukid? Sita ka agad niya sa akin. Ito na yun. Sabi ko, turo ng suot-suot kong damit. Marwan, kaaga-aga pinaiinit mo yata ang ulo ko. Pambukid ba yan? Wala akong pambukid. Ay Diyos ko Marwan, doon sa kanto papasok sa bahay ni Ate Melba, may tindahan ng ukay. 10 piso ang long sleeve, 50 ang pantalon. 70 pesos lang lahat. Hindi man lang ba talaga pumasok sa utak mo yun? Okay na to. Sagot ko pero sa itsura talaga niya noon kakwento, siguro kung asawa niya na ako baka binatukan ako. Isang barangay ang layo noon mula sa barangay nila. Sumakay kami sa aking motor. Lagi ko siyang pinapansin dahil parang wala siya sa likod ko. Panay ang lingon ko kasi baka kakot nahulog na. Ayaw kasing kumapit sa akin. Doon sa bakal sa likod ng motor siya nakakapit may hawak pang supot ng similya. Madilim pa kasi nung tinahak namin ang bukid. Sa ibabaw ng mga pilapil kaya't kinailangan niya ng flashlight. Gusto niya kasing kasabay ng pagsikat ng araw kami magtatanim ng mga puno kaya pagdating namin doon ay nakaupo kami sa damuhan na may sapin namang maliit na banig. Kumpleto ang dala niya, kaya pala punong-puno ang compartment ng aking motor. May dala na rin siyang almusal at parang maliit nga na banig na kay ayos ang pagkakatiklop kaya't nagkasya talaga sa compartment ang aking motor. Noong sumikat ang araw ay tumayo siya at may kinuha sa parteng natatakpan ng talahib na tuyo. Naroon pala lahat ng gamit sa pagtatanim. May piko, itak, maliit na pala at pandilig. Ako ang naging tagahukay, siya ang tagatanim. 17 similya lahat yon dahil nung una ay 7 nga ang dinala ko tapos tig-1 sa 6 na araw na natitira. Pagkatapos namin magtanim medyo mataas na ang araw pero doon pa rin kami nag-almusal. Para tayong nagpipiknik ha. Nakangiting sabi ko pero wala siyang kangiti-ngiti. Ang totoo noon kakwento ay may kaba sa dibdib ko dahil yun ang huling araw nang ibinigay niyang 1 linggo sa akin at noon ko malalaman kung pasado ako sa kanya o hindi. Hindi ko talaga kasi siya matansya kakwento. Hindi ko mahulaan ang isip niya
Kaya hindi ko pwedeng i-assume na pasado ako, tanggap niya ako. Nung magsalita siya, ang sabi niya, "Marwan, ang sabi ni Mama, mabait ka naman daw. Talagang walang hiya lang yung kapatid ko." Sadya lang sigurong hindi talaga niya ako mahal at yung boyfriend niya nung college yung talagang mahal niya. Mahirap kasing dayain ng puso, Marcia. Mas komportable ako kung tawagin mo ako sa palayaw kong Marwan. Si Mang, nasasagwaan ka ba? Hindi naman, pero parang masyado ka kasi maganda para sa palayaw mo eh. Ay naku, hindi ako natutuwa sa ganyan, Marwan. Yung style nyo na yan, yung pinadadaman nyo sa babae na espesyal siya, pwede ba? Laktawan mo na yan. 30 na ako, alam mo yan. Gusto ko yung makatotohanan na. Hindi na ako kinikilig sa pa-special treatment mo na yan. Natural lang to, Marcia. Si Mang. At pwede wag kang makulit dahil sa tuwing gagawin mo yung special treatment mo na yan, naaalala ko lang si Reggie. Ayaw din niya ako tawagin ng Marcia noon. Ang turing niya sa akin para daw akong babasagin o delicate flower. Kagaguhan niya. Anong ginawa niya sa akin? Hindi lang niya ako sinugatan, winasak niya ako. Kaya yung pa-special treatment na yan, lubayan mo yan, Marwan. Oo na. Aga-aga ang init ng ulo mo. Ngayon didiretsuhin kita, Marwan. Wala pa akong espesyal na damdamin sa iyo ngayon pero gusto kong mag-asawa, magkaanak, magkapamilya. Nakita mo na siguro ang kalahati ng ugali ko. Kung maaatim mo ako, sige, magsama tayo. Soon. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Pero gusto kong lumayo ng konti sa kanila. Yang bukid na yan, binibenta din yan hanggang doon sa tabi ng kalsada. Gusto kong bilhin yan, kaya balak ko ring mag-abroad. Tapos doon sa tabi ng kalsada, magpapatayo ako ng bahay ko. At dito sa bukid na to, magpapatayo ako ng kubo. Sa gawid doon, gusto kong maglagay ng piggery at manukan. Marami pa siyang sinabing plano at gusto niyang gawin kakwento. Pinagmamasdan ko siya habang nagsasalita siya, hindi matapos-tapos sa mga plano at pangarap niya. Mga pangarap na simpleng-simple lang para sa akin pero siya, parang kahit tagal niya nang inaasam-asam. Noon ay nilapit ko ang mukha ko sa kanya para hagkan sana siya habang nagsasalita siya pero kay bilis niyang umilag at tinulak pa ako. Bugok na to, anong gagawin mo? Kikisa na kita eh. Nagsasalita pa ako. Teka nga, hindi mo ba pinapakinggan yung mga sinasabi ko? Pinapakinggan kaso gusto nga kitang hagkan. Sasabihin mo, padalos-dalos ka eh. So, pwede na ba? Teka lang muna, Marwan. Paano kung biglang maghabol si Arlene kasi nga kasal kayo? Aalagaan natin si Nanay Melba, Marcia. Ay si Mang. Dahil siya mismo ang titistigo sa pagtataksil ni Arlene. Isa pa, kahit anong gawin niya, hindi ko na rin siya tatanggapin. Okay, sige na. Hagkan mo na ako. Natawa naman ako kakwento kasi parang mas exciting sana yung bigla ko siyang hahagkan kaysa dun sa may pahintulot siya. Kaya naman hindi ka agad ako kumilos at bumubuela pa lang ako pero hinila niya ang kwento ng jacket ko at siya na mismo ang humilik sa akin. Siguro mga 5 segundo rin naglapat ang mga labi namin. Pagkatapos nun ang tanong niya, "Ano, nasarapan ka ba?" Hindi ako sumagot. Hindi, diba? Kasi nga, sabi ko sa'yo hindi pa nga kita mahal ngayon. Nadadama kasi ang pag-ibig sa halik. Kaya kung gusto mong dumating sa puntong makakatikim ka ng masarap na halik mula sa akin, magpakabuti ka at pasasaan ba't mamahalin din kita. Dalawang linggo bago ang muling pagsampa ko noon sa barko ay kinailangan kong lumuwas dahil may aasikasuhin ako sa Maynila. Biniro ko lang si Marcia kung gusto niyang sumama. Sabi ko pa, 1 linggo kami doon. Gulat ako kakwento, pumayag siya. Unang gabi namin sa hotel, may nangyari kaagad sa amin.
2 days natapos ang mga lakad ko. Nagpunta kami ng Tagaytay, 2 araw kami doon. Antipolo, 2 araw din at panghuli sa Salibunot Beach sa Humalig, Quezon. 8 araw kami magkasama at gabi-gabi ay nagtatalik kami. Nasa barko na ulit ako nung sabihin ni Marcia sa akin na buntis siya. Sobra ang tuwa ko noon. Napasigaw pa ako sa deck, nagulat ang mga kasama ko. After 4 months kakwento, muli akong pinasaya ni Marcia nung sabihin niyang kambal ang dinadala niya. Nakabakasyon ako nung magsilang ng kambal si Marcia. Nakita ko ang pagluha niya nung makita niya ang 2 sanggol na hawak ng 2 nurse. Ako noon parang nakalutang sa saya, pero tahimik lang ako. Nung time na yon, nakatira kami sa bahay ni Lola Sela. Kasama namin doon ang bunsong anak ni Lola at asawa nito at 2 anak nilang mga sutil at ma-attitude. Gustong-gusto ko nang bumili ng bahay noon pero matigas ang ulo ni Marcia. Gusto raw talaga niyang bili ng bukid sa tabi ng bukid niya at doon kami titira. Ang sabi ko sa kanya, wala kaming kapitbahay doon dahil puro bukid doon. Pagitan kasi yun ng 2 baryo at ang kalsada ay rough road pa. Hindi siya umiimik noon at alam ko na kapag ganon, ayaw niya ng diskusyon pero hindi siya magpapasakop sa gusto ko. Kaya't muli, siya na naman ang nasunod. Nag-abroad siya kakwento. Nag-domestic helper siya sa Singapore. Kape first birthday lang ng kambal, nag-flight na siya. Iniwan niya kay Lola Sela ang 2 bata. Kaya nung muli ako magbakasyon ay wala siya. Talagang mag-iipon daw siya para mabili niya ang bukid. Napakatigas ng ulo niya kakwento. Kaya muli ay ako na naman ang nagpakumbaba. Nung uwi ko na yon ay binili ko na ang lupang gusto niya. Pinatambakan ko na rin kaagad ang may 1,200 square meters na parte sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ay pinabakuran ko na rin at noong sumunod na sampa ko ay bahay naman ang pag-iipunan ko. At least noon ay umuwi na si Marcia at hindi na ulit bumalik ng Singapore. Hanggang noon kakwento ay ramdam kong parang wala pa siyang tiwala sa akin kaya't gumagawa siya ng mga paraan para ang mga gusto niya ay masunod sa sarili niyang pagsisikap. Tunay na isa siyang babaeng matapang at matatag at hindi ako nagsisising makasama siya. Kaya lang kasal sa amin ang kulang. Maayos naman kami ni Marcia. Kasama ang 5 na naming anak. Matapang at madisiplina si Commander pero liban doon ay masinop siya sa lahat ng bagay, lalo na sa pera kaya't nakikita ko kung saan napupunta ang pinagtatrabahuan ko. Pareho lang kaming apektado ngayon sa kalagayan ng dati kong asawa na kapatid niya sa ina. Si Arlene na kaya pala ako iniwan daw noon ay dahil alam niyang hindi niya ako mabibigyan ng anak dahil may diferensya siya sa kanyang ovaryo. Ang sabi ng iba ay excuse na lang ni Arlene yun. Palusot na lang niya sa pagsama niya sa dati niyang boyfriend na hindi naman niya nakatuluyan. Matagal na siya kay Nanay Melba at nagbago na rin siya. Mabait at simple na siya ngayon at walang asawa. Nakita ko siya minsan, hindi siya makatingin sa akin. Naaawa ako sa kanya. Kakwento, dapat ba akong makonsensya? O dinulot talaga ng Diyos na hindi kami magkatuluyan dahil gusto niyang magkaroon ako ng pamilya? Dahil wala ang asawa at mga anak ko ngayon ay lagi ako nag-iisa dito sa bukid, dito sa kubo. At hindi ko maiwasang maisip si Arlene. Naaawa ako sa kanya. Pero ang tanong ko talaga ay dapat ba akong makonsensya? Hanggang dito na lang kakwento at sana'y mabasa mo rin itong kwento ng buhay ko. Nagpapasalamat,
Marwan. Para sa akin, kakwentong Marwan, hindi ka dapat makonsensya. Kasi si Arlene naman ang nauna, siya ang nagtaksil talaga. So, forget it. Paawa man o hindi, yung ginagawa niyang pagkakalat ng kwento na siya ngayon, at siya pala ay walang kakayahang magbuntis, ay hayaan mo na lang, wala kang dapat ikakwento. Ikakonsensya pala. At hindi maiwasan na may mag-isip dun sa last part ng kwento mo na naiisip mo lagi si Arlene kapag nag-iisa ka sa kubo. Sana mali yung iniisip namin, ha? Huwag na, okay? Kung ano man yan, kung mali man ako o kung tama man ako o kami sa aming iniisip, dun kasi sa pagkakasabi mo na sa pagkakataon ito na wala ang aking asawa at mga anak at ako'y lagi nag-iisa dito sa kubo, ay naaalala ko lagi si Arlene. At dinikit mo na lang na naaawa ko. Huwag ganon, okay? Anyway, maraming salamat. Napaka-inspiring ng iyong kwento. Mula sa pagiging walang kapamilya at umasa lang sa tulong ng Tita Mia mo at Tito Rocky mo na may kapalit namang katakot-takot na pagod ay nagtagumpay ka. Naging a seafarer ka ngayon at you end up with someone na mapagkakatiwalaan. Sana ay magtuloy-tuloy yan and congratulations sa iyo. And muli, maraming salamat for sharing your beautiful story dito sa KNBK Kwento ng Buhay Ko. At ngayon sa ating mga shoutout, mula sa YouTube muna tayo, 15 sa YouTube, 15 din sa Facebook, okay? Mula sa nagdaang kwento ni Manilyn. Nanguna si Genesis Bonisilio, shoutout to you. Jemarie Ancheta of Singapore, Ryan Lambinicio from Mangpilong Vlog. Hello Kuya Bono, thanks sa new upload. May papakinggan pang ibsan ng Dismenoria ko, ang trabaho lata uri adda saksakitin na. Always listening here in Taiwan. It's Flor de Lisa Mabuti. Shoutout mula sa South Korea at kay Ma'am Ella Corcuera from Moises de la Cruz. Noel Esteban, I love you, my loves. Mula naman kay Grace of Tuguegarao City. Daiselyn Bedania of Doha, Qatar, shoutout to you. Ganun din kay Margie Tombali of Hong Kong. Noel Esteban of Tuguegarao, shoutout sa aking my loves na si Ami Grace. I love you, my loves mua. Pa-shoutout na rin yung kakambal ko na si Delilah Lorenzo dyan sa Kuwait from Dolores Lorenzo of Singapore. At si Lynn Benz of Solana, Cagayan, shoutout to you. Shoutout sa family ko sa Samar from Marivic Gonzaga of Qatar. At shoutout sa family ko din sa Piat, Cagayan from John Vergel Romero of Taiwan. Ngayon, mula naman sa Facebook. Iyang Yang of San Agustin, Isabela, shoutout to you. Pa-shoutout Kuya Bono from Ian Osho de Guzman of Mariveles, Bataan, Santiago City, Isabela, avid listener. Here, palaging abanger sa mga bagong kwentong upload mo. Sana one day matapos ka na rin yung story ko. God bless and more power to your channel from Ian Osho de Guzman. Maraming salamat, Ian. Carol Tumpangalan of Singapore, shoutout to you. Ganun din kay Rosaline ng Hong Kong. Jay from Malig, Isabela. Kuya Bono, shoutout sa asawa ko na si sa dalawa kong anak, Stacy and Jepoy. And pa-shoutout Kuya Bono, Ralph Miko Faro from Cordon, Isabela, at sa lahat ng crew ng Chooks to Go. Adelaida Dazo Remo of Taipo, Hong Kong, shoutout to you. And asan na ako? Jen Baruga Mangulad of Lohas Park. Shoutout din kay Jonadel Fariñas of Mabalacat, Pampanga, pero taga Gimba, Nueva Ecija. Sam of Hong Kong from Malig, Isabela.
And Alian de la Cruz at Clarice Magpantay ng Bacoor, Cavite, stay in love sa inyong dalawa. Lilibet Balinsat Sabado and family ng Minagbag, Quezon, Isabela, shout out to you. And ganun din kay Lynn Tolosa of Hong Kong, Crisilin Manuel Cariaga of Saudi Arabia, shout out to you. Imerlin Domingo Sambo Dayos or Imerlin Domingo Sambo Dayos of Ilagan City, Isabela, shout out to you. So yan na muna mga kwento, muna tayong magkakakwentuhan sa susunod na kwento dito sa KNBK, Kwento ng Buhay Ko. Stay healthy, kakwento, stay safe, and God bless us all.